Welcome to Afika Tutorials. I'm Afika, and this is the space where we demystify the difficult and dive into the daily. Whether you're here to tackle those tricky tax forms or you want to learn something totally unique, I've got you covered. It's all about practical tips for every part of your life. Don't forget to hit subscribe, and let's get started. Guys, sandali. May kumatok sa pinto ng shop ko. May hawak na clipboard tapos ngiti-ngiti. Sabi niya, tax mapping po. Anong gagawin ko? Lalabas ba ako o magtatago muna ako sa ilalim ng lamesa? Kakabukas mo pa lang ng shop mo, tapos ganyang ngiti at clipboard ang sasalubong sa'yo. Nakakakaba, di ba? Lalo na kung hindi mo naman alam kung anong mga i-check nila sa loob ng establishment mo. Pero don't panic mga ka-business. Hindi nyo kailangang maglak ng pinto o magpanggap na sarado kayo. In this video, hihimayin natin ang everything you need to know tungkol sa BIR tax mapping. Para sa susunod na may sumilip sa pinto nyo, confident din nyo na silang masasabihan ng, "Pasok po, compliant kami." Unang-una, i-clear muna natin ang kaba mo. Ano nga ba talaga ang tax mapping? Ang official name niyan sa BIR ay Tax Compliance Verification Drive or TCVD. Gusto ko lang linawin, hindi po ito full-blown audit kung saan hihilahin ng buong financial history mo para itumba ang negosyo mo. No! Isipin mo na lang, surprise compliance check ito para makita kung sumusunod ka ba sa mga basic rules of running a business dito sa Pilipinas. Parang random inspection lang nung high school kung naka-uniforme ka. Maayos ang buhok mo at kung suot mo ang school ID mo. So kapag pinapasok mo na si ate o kuya na galing sa BIR sa loob ng shop mo, ito ang 4 na bagay na automatic na hahanapin ng mga mata nila. Number 1, ang inyong Certificate of Registration or BIR Form 2303. Dapat naka-frame ito at nakapaskil kung saan madaling makita ng publiko, gaya ng malapit sa counter or kahera. Number 2, ang bagong NIRI signage. Ayan yung Notice to Issue Receipt or Invoice. Kung ang nakapaskil pa rin sa shop mo ay yung lumang orange na Ask for Receipt paper, naku, takbo na sa RDO mo at palitan mo na yan. Dahil instant penalty kapag luma pa rin ang dinisplay mo. Make sure din na original at hindi photocopy ang mga documents na ipapaskil ninyo. Bakit bawal ang photocopy? Kasi tinitingnan or chinecheck ng mapper or ng revenue officers kung may authentic stamp at dry seal ang mga papel nyo, kaya i-frame lang ang original na NIRI at COR. Dahil kung hindi, ay count ito as violation. Magpunta naman tayo sa number 3. Books of Accounts. Manual, loose leaf, or computerized man ang gamit mo, dapat registered ito. May stamp ng BIR, updated ang mga sulat sa loob, at physically nandoon sa tindahan mo. Hindi pwedeng idahilan na, "Nasa accountant ko po sa kabilang lungsod." May i-score ka ng penalty niyan. I-sure lang din na tama ang record mo at tally sa inyong invoices. And last but not the least, ang pang-4 sa ating listahan ay ang valid invoices and POS systems. Itetest nila kung nag-i-issue ka ba ng tama at legal na dokumento sa bawat benta mo. At ito ang giant, super important update na dapat niyong tandaan. Bawal na po at hindi na kinikilala ang official receipt or OR bilang primary proof of sale. Lahat ngayon, mapabenta man ng produkto or serbisyo ay dapat gamitan na ng invoice. Paano kung marami ka pang natirang lumang booklets ng official receipts? Di ba dati pinayagan ng BIR na lagyan lang ng stamp ng salitang invoice basta mag-submit ka ng inventory list? Well, bad news po. Dahil lumipas na po ang deadline para sa pagsasubmit ng inventory list na yan, ibig sabihin kung hindi ka nakapag-comply on time at gusto mo pa rin i-convert or gamitin ng mga natitira mong OR, kailangan mo munang magbayad ng penalty bago payagan ng BIR. Kaya kung mag-conduct man ng tax mapping ang RDO ninyo at OR pa rin ang sinusulatan mo ng resibo at hindi ito converted into SI, naku, asahan mo ng magbabayad ka ng penalty for issuing unauthorized receipt.
Ngayon, mag-real talk tayo. Bakit nga ba kailangan nating maging handa? Kasi ang maliliit at simpleng technical mistakes pwedeng maging sanhi ng compromise penalties. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga penalty na ito ay based sa Revenue Memorandum Order Number 9-2006. Ibig sabihin may sinusunod silang legal guidelines kaya hindi sila basta-basta naniningil. Masakit sa bulsa, besh, kaya tingnan nyo itong table. Pag-usapan natin isa-isa ang mga violations na ito na pwedeng maging findings sa inyo during tax mapping. Una, A1 or failure to register. Kung during tax mapping ay na-check ng tax mapper na hindi pa rehistrado sa BIR ang iyong negosyo, maaari kang magmulta ng 1,000 to 20,000 pesos. Note lang po, para sa A2 code na violation or yung failure to pay annual registration fee, under the EOPT Act po, ay waived na ang annual registration fee starting 2024. So, etong A2 na violation ay hindi na po required. So, kahit wala po kayong nakapaskil na annual registration fee during tax mapping sa place po ng business ninyo, ay hindi na po siya makakount as a violation. And then, magdako naman tayo sa A3 or yung no certificate of registration displayed. So, kinakailangan, katulad ng nasabi ko kanina, na i-display po natin ang ating Certificate of Registration or BIR Form 2303 sa ating negosyo or sa place ng ating business na madaling makita ng ating mga customers. Ang failure to display the original Certificate of Registration po will amount to 1,000 pesos po na penalty. Next naman po is A4 or failure to display the poster notice to issue receipt or invoices. So, kung hindi tayo makapag-display ng NIRI na original sa place ng ating business, ito po'y mag-a-amount din sa 1,000 pesos na penalty. Next naman is B1 or yung failure to issue receipts or invoices. Kung hindi ka naman makapag-issue ng invoices or nahuli ka, na mapping ka, na hindi ka nakag-resibo sa iyong mga customers, ang penalty mo ay magre-range from 10,000 pesos to 20,000 pesos. And then B2 or refusal to issue receipts or invoices. Ito yung during tax mapping, nakakitaan ka na may humihingi ng resibo sa'yo and nag-refuse ka na magbigay. Ang penalty para sa violation na ito ay 25,000 to 50,000 pesos. Sunod naman ay B3 or the duplicate copy of the receipts or invoices is blank but the accomplished original is detached. Ibig sabihin, yung duplicate copy ng resibo ay walang nakasulat pero wala na yung pinakang original or yung white copy ng resibo. So kung mahuli ka na ganito ang iyong resibo during tax mapping, yung penalty nito ay magre-range from 10,000 to 20,000 pesos. And then B4, use of unregistered receipts or invoices. So napakadaming gumagawa din nito, yung nagpapagawa lang sa Shopee or bumibili lang ng kung anong resibo na i-issue nila sa customer, yung hindi BIR registered na resibo. So kung mahulihan ka ng BIR during tax mapping na nag-i-issue ka ng unregistered invoices, mape-penalize ka ranging from 10,000 to 20,000 pesos. So, pasok din dito, pwedeng pumasok dito yung pag-i-issue natin ng OR na hindi converted to SI. Next po is B5 or incomplete information in the receipts or invoices. Ito ay kung yung resibo na ini-issue mo ay kulang ng mga information. Walang details kung ano yung binenta mo or kaya hindi tama yung amount or walang date na nakalagay, walang details ng bumili, pwede kang ma-penalize from 1,000 pesos to 2,500 pesos. Next naman is use of unregistered cash register machine CRM or point of sale machine or POS or similar devices in lieu of invoices or receipts. Ito naman ay kung gumagamit ka ng POS or yung computerized na machine sa pagre-resibo pero hindi ito registered sa BIR. Pag na-mapping ka at na-check na hindi registered ang iyong POS or COM machine, pwede kang ma-penalize from 25,000 to 50,000 pesos. And then B6.1 or yung use of computerized accounting system and or components thereof without permit.
Kung yung iyong computerized accounting system ay walang permit ng BIR, magre-range naman ng penalty nito from 25,000 to 50,000 pesos din. Next is B6.2 or failure to inform enhancement, modification, changes in previously issued permit to use CAS and or components thereof. Magre-range naman ito ng 25,000 to 50,000 pesos ng penalty. Next is B6.3 or use of POS machine in training mode in their sales transaction. Ang penalty naman dito ay 25,000 to 50,000 pesos. And then B7 or yung failure to register CRM as cash depository only. Ang penalty naman nito ay 25,000 to 50,000 pesos din. B8 is cash depository CRM is used for issuing sales receipts or invoices. Ang penalty dito ay 25,000 to 50,000 pesos din. While yung B9 naman or yung failure to attach or paste original sticker in the machine authorizing the use of the CRM or POS or similar device ay 1,000 pesos ang penalty. Ang B10 naman ay failure to attach or paste original sticker in the machine authorizing the use of the CRM for cash depository only, 1,000 pesos din po. And B11 or yung failure to display permit issued by the RDO for CRM or POS or similar devices, 1,000 pesos din po ang penalty dito. And then yung B12, failure to provide CRM with 2 roller tapes, also 1,000 pesos. Punta naman tayo sa B14 or yung use of CRM or POS or similar device in a place other than the specified in the permit. So, ginagamit yung CRM or POS device sa ibang location na hindi naman yun yung nakalagay or nakaspecify sa permit. Ang penalty nito would range for about 25,000 pesos to 50,000 pesos. Punta naman tayo sa bookkeeping requirements. So, itong pinaka-favorite ko sa lahat. Punta tayo sa C1. C1 ay failure to register books of accounts or cash register machines sales books. Ito ay kung na-mapping ka at sa time ng mapping na iyon, ang iyong libro ay na-check na hindi registered sa BIR, meaning wala itong stamp galing sa BIR. Ang penalty mo ay subject sa graduated rate sa 200 pesos to 50,000 pesos based sa iyong gross sales, gross earnings, or gross receipts. Next is C2 or failure to keep books of accounts at the place of business. Ito yung instance na wala yung books sa place ng business mo or kaya kinuha ng accountant at wala kang ma-provide na books of accounts pagpunta ng mapper, ito yung magiging violation mo, C2. Ang penalty nito ay ganun din, subject to graduated rates from 200 to 50,000 pesos based on gross sales, gross earnings, or gross receipts. And then C3, failure to make entries in the registered books of accounts. Halimbawa, i-check na yung books of accounts mo. Registered ka naman at nandun naman sa place of business. Kaya lang ang problema, nung i-check na yung entries versus sa invoices mo, masyadong malayo yung record mo at hindi ka updated. Halimbawa, June 23 nung na-mapping ka, pero ang last na entry mo ay May 15 pa. So, violation ito na subject din sa graduated rates based sa iyong gross sales, gross earnings, or gross receipts. And lastly ay ang D or others. Ito ay kung may iba pang violation na na-check ang mapper during tax mapping. Ito ay mag-a-amount sa 1,000 pesos na penalty. Isang mabilis na paalala naman sa aking mga kapwa content creators, freelancers at mga online sellers sa Shopee, Lazada, or TikTok Shop kung sa tingin ninyo ligtas kayo sa tax mapping kasi wala kayong physical storefront sa gilid ng kalsada, mag-isip-isip kayo. Ngayong 2026, napakahigpit na ng cross-checking ng BIR sa mga digital footprints at online market platforms. Kung ang registered business address mo ay ang bahay mo or isang maliit na condo or warehouse, pwede ka pa rin bisitahin doon para sa TCVD. Kaya siguraduhin na kahit home office lang yan, may isang BIR folder ka kung saan nakasalansan ng maayos ang lahat ng papel mo. The ultimate secret para hindi ka matakot tuwing may kumakatok na may hawak na clipboard ay walang iba kundi ang organization at compliance.
Isure mong well-informed ang staff mo and turuan mo kung papaano ang tamang pagre-resibo at pagre-record sa libro. I-make sure din na aware ang iyong staff sa mga documents katulad ng COR or Certificate of Registration, Notice to Issue Receipt or Invoices, sa Books of Accounts at syempre sa resibo. Parating i-remind ang staff or kung kayo ang nagsusulat sa libro na maging laging updated sa pagsusulat ng libro. Para kahit wala ka sa mismong shop mo kapag dumating ang BIR, relax at smooth pa rin ang araw nyo. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, don't forget to hit the like button, mag-subscribe at i-share mo ito sa business bestie mo para iwas sakit sa ulo ngayong taon. Laging tandaan, ligtas at panatag ang negosyo kapag legal at updated ang resibo. Stay safe, stay compliant, and happy selling sa inyong lahat. See ya on the next vlog. Bye!